Ayan, good evening everyone. I am Jason P. Santiago, taking the course of Bachelor of Science in Computer Engineering, Section 32002, third year. So in this video, ituturo ko sa inyo yung function ng microprocessor 8086 and also yung pins, yung mga pins niya, yung function and purpose po ng pins. So ayan, let's start. So ayan, good evening guys. Ituturo ko na sa inyo kung ano yung function and pin configuration ng micro 8086 microprocessor. So let's start with its function. So 8086 microprocessor can perform many operations, and we can program it for specific functions, like pwede natin siyang gawin as i-build up siya as gagaya ng Arduino or mga ganong processor. I-build up natin siya para gawing microcontroller sa ibang projects, like kagaya sa project namin, which is solar tracker. Pwede naman yung iba pang projects, like yun sa nag-hatch ng egg, and also dun sa scoreboard sa mga laro, sa ganyan, sa basketball, ganun. So 8086 microprocessor has marami siyang set of registers, kagaya ng general registers, segment registers, and special registers. Sa general registers, ginagamit siya pang store ng data and pag-perform ng arithmetic logical operation. Then sa segment registers naman, ginagamit siya to address memory segments. So ayan yung function ng 8086 microprocessor. So next naman is pin configuration naman tayo. Ayan, magsimula muna tayo sa pin niya. Bali, kung makikita nyo sa both side ng microprocessor, mayroong 20 pins. So all in all, meron siyang 40 pins. Sa number 1 and 20, yan yung ground, kung saan i-connect mo yung negative side ng power, and also sa 40, sa pin 40 is the UCC ba to, or VCC. Then naman kinoconnect yung 5 volts, which means 5 volts kasi nag-ooperate yung 8086 sa 5 volts. Yun yung need niya talaga para mag-operate. So simulan natin sa pag-explain ng pin, or kung paano ba yung mga function ng pin niya and purpose. So first, sa side na to, sa left side niya, yung 1 to 20, they are the low power, basta yan, siya yung nag-ooperate sa low, which means sa ground. Yan, parang i-connect mo siya sa ground pin once na ginamit mo siya. So ayan, next naman is pin 2 to 16 and pin 39. Kung nakikita nyo, meron siyang mga AD 0 to AD15. So AD means address data bus. Ginagamit siya for input-output functions with time multiplex memory. So ayan, yun yung function niya. Next is pin 17 or NMI. It means non-maskable interrupt. Siya naman yung nag-create ng type 2 interrupt na nag-occur or nangyayari pag na-trigger yung input. Sa pin 18 naman, or INTR, it means interrupt request yun. Is a level triggered input, and nangyayari siya kapag tuwing last cycle nung bawat instructions. Para i-check kung yung processor ba is nag-undergo into an interrupt acknowledge operation mode. So ayan. Next naman is pin 19 or CLK, or clock. Siya yung nagpo-provide ng clock signal for processor and also the bus control. Next is sa pin 20, ayun yung ground na explain ka naman niya kanina. So proceed tayo sa pin 21, which is reset. Sa right side na tayo, sa
ng 8086. Sa pin 21 is reset, and it is used para reset, parang the word itself. It is used para ma-reset yung processor. Whatever state it is in. Kung ano man yung state na kung nasaan man siya na state, siya yung pin para mag-reset yung processor. So ayan. Next is pin 22. Ready. Sa ready naman, which means ito yung nagre-read ng ready signal siya yung nagre-read ng ready signal, kung saan yun yung nag-i-indicate kung kompleto na yung data na na-transfer ng address memory or input-output functions, mga operations ba. So next is pin 23 or test. Dito naman sa pin 23, siya yung input na dinidetect ng wait instruction. Wait instruction ng process sa 8086. Sa pin 24 and pin 25 naman, which is merong QS 0 and 1. Yung QS, it means Q status. Once na merong Q operation, yung 8086, siya yung nagde-determine kung ano yung status niya kapag isinagawa yung Q operation or perform. So ayan. Next is pin 26 to 28. Kung nakikita nyo, S0 to S2. Ayan. Siya naman yung nagbibigay ng output na nagko-float sa 3 state of and hold acknowledge. Sa pin 29 is lock. Dito ini-indicate yung supremacy ng bus control kumpara sa ibang system bus masters. So ayan, sa pin 30 and 31 is request RQGT 0 and 1 or request or grant, which is ginagamit siya ng ibang mga bus masters para makontrol yung bus pagtapos ng bus cycle. So ayan. Sa pin 32 naman is read, RD or read. Ginagamit siya pag read ng mga devices. So ayan. Sa pin 33 naman is pin 33 MN or MX, which means minimum or maximum. Siya ginagamit siya para iset yung processor sa minimum or maximum mode nito. Ikaw bahala kung paano mo siya gagamitin, in minimum or maximum mode. So ayan. Sa 32 naman, sa 34 naman is BHE S7. BHE 7, ayan. Bus high enable. Siya naman yung nag-provide ng signal para magkaroon ng data sa mga data bus. Gaya ng D8 to 15. Ayan, sa D8 to D15. So, next is 35 to 38. AL6 to 9 and S3 to S6. Siya naman yung pinaka-ginagamit and mahalaga siya for memory operations. Sa pin 39, kabilang siya sa address data bus, kagaya ng nabanggit ko kanina. And the last is pin 40 UCC or VCC. UCC. Which means nag-ooperate siya sa 5 volts. For positive, diyan kino-connect yung positive or 5 volts ng power. So ayan, yun yung unawa ko sa function and purpose ng mga pins ng 8086 microprocessor. So ayan, yun lamang po for this video. Thank you very much. Sana po may natutunan kayo. Yun lang po. Thank you.